Ating pong mas sponsor ay si Mr. June and Mrs. Lisa Claro and family. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at nasa ika-5 araw ng simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Amir Saragosa. Sabayan po natin ng pangbungad na awit. Inaanyayahan po si Mr. June and Mrs. Lisa Claro para sindihan ang ika-4 na kandila ng Adbyento.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban dinawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang ito ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Maging huwaran nawa nila si Maria sa pagdadala sa kanilang puso si Jesus sa lahat ng oras at lugar. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang lupaing sinilangan ni Haring David. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay, buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring iyaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa atin lahat. Pang-ilang simbang gabi na po tayo ngayon? Pang-5. And I would like to congratulate you sapagkat wala pa kayong absent. Palakpakan natin ang bawat isa. Okay? Congratulations. Grabing sakripisyo. And yet, pagkatapos ng sakripisyo, ayan na. Ilang tulog na lang, Pasko na. Kaarawan na ng ating Panginoon, ang ating pinaghahandaan, ang ating pinananabikan na sandali ng kaligayahan. Palakpakan natin ang Panginoon. May kwento ako sa inyo. Isang araw, sabi ng Diyos Ama sa isang anghel, "Anghel, bumaba ka sa lupa. Maghanap ka ng mga hayop na makakatulong kila Jose at Maria sapagkat ang baby Jesus ay ipanganganak na very soon." Di bumaba yung anghel sa lupa. Tadadadang, tadang. Naglakad-lakad ang anghel sa lupa. Maya-maya, nakita niya ngayon ang leon. Sabi ng anghel, Leon, mayroon akong mabuting balita sa iyo." Sabi ng leon, "Anong mabuting balita?" "Alam mo ba, malapit nang ipanganak ng Birheng Maria ang baby Jesus." Ano ngayon? Kailangan ni na Maria at Jose na makakatulong sa panganganak ni Maria para kay baby Jesus. Mayroon ka bang magagawa doon? Sabi ng leon, "Oo." "Nakikita mo pa ang mga matutulis kong kuko at pangil? Pag ipinanganak na ang baby Jesus, babantayan ko siya magdamag doon at hindi ko hayang makalapit ang mga tao sa kanya. Gugutay-gutayin ko sila. Papatayin ko sila. Ganyan ako magbantay." Sabi ng anghel, "Hindi ka qualified? Marahas ka? Sobrang tapang mo. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon sapagkat ang baby Jesus ay tulad ng isang maamong tupa, mapagpakumbaba at hindi mabangis." Sorry my friend. Lakad naman yung anghel. Tadadadang, tadang. Lakad ang anghel. Maya-maya nakita niya ang asong kubat, tumatakbo. Dig, dig, dig. Sabi nung asong kubat, "I have a good news for you." "Anong good news yan?" Sabi nung anghel, "Malapit nang ipanganak ng Birheng Maria ang baby Jesus at nangangailangan ng isang hayop na makakatulong sa kanila sapagkat ang baby Jesus ay ipapanganak na. Mayroon ka bang magagawa sa kanila?" Sabi nung asong gubat, "Mayroon.
Ano naman ang magagawa mo? E di, gabi-gabi. Ano naman ang magagawa mo? E di, gabi-gabi. Aali-aligid ako sa mga kapitbahay at ako'y magnanakaw ng manok. Ipapakain ko kay Baby Jesus para hindi siya magutom. Sabi nung, hindi ka qualified. Huwag pakainin ng pagkain ang ninakawan. Hindi pinapayagan ng Diyos ang magnakaw. Sapagkat ang Baby Jesus ay dumating at magiging tao upang ang magnanakaw ay turuan na magsisi, magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay. Hindi yan pinapayagan. Mas mainam sa isang pamilya ang pinapaaral ang mga anak bunga ng kanilang pagsusumikap at hindi bunga ng pangungupit, pandaraya o pagnanakaw. Ayaw ng Diyos niyan. Kaya magbago ka na habang may panahon pa. Magbago ka na sapagkat ang Baby Jesus ipapanganak na. Huwag kang magnanakaw. Hindi ka qualified. Sorry my friend. Tadadadang. Lakad ng lakad ang anghel. Maya-maya nakita niya ngayon ang ibong Adarna. Tweet, 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 tweet. Sabi ngayon ng anghel, uy, ibong Adarna, I have a good news for you. Anong good news yan? Ang Baby Jesus, ipanganganak na ni Birheng Maria at nangangailangan ng isang hayop na makakatulong sa kanya. Ano kaya ang pwede mong maitulong? Sabi nung ibong Adarna, eto yun. Nakikita mo ba itong aking magagandang balahibo, pakpak at buntot? Pag ipinanganak ang Baby Jesus, papaypayin ko siya rin, daradidadan, para siya nasa palasyo ni Haring Solomon, upang hindi siya lamukin o madapuan ng langaw. Ganon sa aking magandang mga balahibo, pakpak at buntot, papaypayan ko siya. Ano ngayon? Sabi ng anghel, di ka qualified. Bakit? Masyado kang mayabang. Pinagyayabang mo ang katingkaran ng inyong balahibo, pakpak at buntot. Ang Baby Jesus, bagamat anak ng Diyos, hindi mayabang, mapagpakumbaba yun, down to earth yun. Sa katunayan nga, siya pa na maghuhugas ng mga paa ng mga disipulos, gawain ng isang alipin. Ikaw naman nagmamataas ka. Parang kasing bundok na kataasan mo yung pride. Kaya hindi ka qualified. Lakad na naman ng tadadadang. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang donkey. Mayroon ditong daladala sa likur ng mga kahon. Sabi ngayon ng anghel, oy donkey, alam mo bang malapit nang ipanganak ng Birheng Maria ang Baby Jesus at nangangailangan ng hayop na makakatulong sa kanila? May magagawa ka ba dyan? Sabi ngayon ng donkey, ay naku, sorry kasi alam mo, wala ako masyadong alam. Ang alam ko lang yung kung ano sa akin iutos ng aking amo, dinadala ko, sumusunod lang ako. Tingnan mo itong kahon. Ako'y inutusan ng aking amo at ako'y sumusunod lamang. Yun lang ang kaya kong magawa. Kaya sorry ha. Sabi nung naku, yan ang hinahanap ng Panginoon. Masunurin, halapunta ka na si Belen at ipapanganak na si Baby Jesus. Pumunta rin ngayon yung donkey. Tigidig. Pagdating doon, ipinanganak na ngayon ang Baby Jesus. At napansin ng donkey, si Baby Jesus nakalagay sa munting sabsaban. Nagtanong siya ngayon, bakit ang Diyos na makapangyarihan doon lang inilagay sa munting sabsaban?
Sinagot siya ngayon ng anghel, alam mo, Dangki, ang sabsaban, yan ay plato, kainan ng mga hayop. Kapag may plato, may pinggan, may pagkain na inilalagay diyan. At ang baby Jesus inilagay sa pinggan, sa plato, sa munting sabsaban ng mga hayop. Sapagkat ang baby Jesus, siya ang tinapay na nanggaling sa langit. Siya ang tinapay ng buhay na kakainin ng sanlibutan para sa buhay na walang hanggan. Ang baby Jesus, yan ang ating pagdiriwang sa Eucharistia, na kung saan ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at ngayon ay nasa anyo ng banal na tinapay at alak ang Eucharistia. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa makatuwid, ang ating pagdiriwang sa ngayon ay isang misyon din ng simbahang sinodal. Ang Santa Misa, ang Eucharistia, ay hindi natatapos sa isang tao lamang, sapagkat bawat binyagan, bawat kasapi ng simbahang sinodal ay mayroong pananagutan sa kanyang pakikibahagi sa ating pagdiriwang ng Eucharistia sa misyon ng ating Panginoon. Tingnan ang inyong mga katabi, sabihin ninyo, mayroon tayong pananagutan sa misyon ni Kristo. Pakisabi. Hindi ko marinig. Mayroon akong pananagutan sa misyon ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba, narinig natin yung kantang, walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang. Walang sinumang namamatay para sa sarili lamang. Ibig sabihin, bawat kasapi ng simbahang sinodal ay mayroong pananagutan sa kanyang pakikibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Sa makatuwid, tayong lahat ay mayroon tayong pananagutan din. Tayong lahat ay mayroon tayong duty o kaya roles o kaya papel na dapat nating gampanan. What a privilege for us to be chosen by God. Diba? Para isang manggagawa, maging kabahagi ng misyon ni Hesus Kristo. What a privilege it is. At tayo ay kabahagi ng misyon ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang bawat isa. Ako nga po, ay doon po ako naka-assign sa Holy Trinity Parish. Subalit nung ako'y inanyayahan na magbisitang pari dito magmisa, ako'y nagagalak. Bakit? Kahit papano, itong Kristong Hari, magiging kabahagi rin ako dito. What a privilege for me. And how much more sa bawat isa sa atin. What a privilege for you, therefore, na tayo ay hinirang ng Diyos na maging kabahagi ng misyon ni Kristo. Ayun. Diba? Kaya i-affirm natin yon. Sa makatuwid, ang pagiging simbahang sinodal ay para sa misyon ni Kristo. Para sa misyon ng ating simbahan, kung saan tayong lahat ay tinatawag na makibahagi sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? Pag sinabing may pananagutan, responsibility sa Ingles, ang salitang responsibility, dalawang salitang ugat, response and ability. We have the ability to respond. Ayun. Kaya nga, responsible person, I am able to respond. Ayun. At yan ang maganda doon sapagkat ang Diyos ay pinagkatiwalaan tayo. Bawat isa sa atin ay may tiwala ang Panginoon na magiging responsable, able to respond, ability to respond to the call of God, to be one of His mission. What a privilege, okay? May tiwala sa atin ang Panginoon.
Ang salitang tiwala, tayo ay ginawang katiwala ng Diyos. Ayan. Tayo ay mga katiwala ng Diyos sapagkat may tiwala ang Diyos mulat sa pool. Kaya ang inihiling sa atin, huwag natin sirain ang tiwala ng Panginoon. Huwag natin sirain ang tiwala ng simbahang sinodal para sa kaligtasan ng tanan. Huwag natin sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa atin, sa ating trabaho, sa ating posisyon. Sapagkat ang nakakasira dyan, balikan natin yung kwentong, huwag kang magnanakaw, huwag kang maging mayabang, huwag kang, ayun, maging mabangis. Yung kwento ko kanina, masisira ang tiwala ng Diyos. Masisira ang tiwala ng bawat isa diyan. Sapagkat bilang simbahang sinodal, tayong lahat ay sabay-sabay maglalakbay bilang buhay na katawan ni Kristo. Tayo ay hindi lamang kumakatawan kay Kristo, kundi tayo rin ay nagiging katawan ni Jesucristo. Sa pagtanggap natin ng banal na komunyon mamaya, si Kristo mismo ang nagnais na makiisa sa atin bago tayo makiisa kay Jesucristo. Nang sa ganoon tayo sa kanyang tiwala, hinirang tayo maging katawan niya, maging kasapi niya, na kung saan sa ating ginagawa sa pang-araw-araw, kumakatawan tayo sa Eucharistia, kumakatawan tayo kay Jesucristo, kumakatawan tayo sa kanyang misyon upang magbunga ng kabanalan, kaayusan, kabutihan. Yan ang kaharian ng Diyos at hindi yung kapalpakan. So mga kapatid, sa Eucharistia na ating pinagsasaluhan, na ating ipinagdiriwang, lahat tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus ayon sa ating mga iba't ibang kakayahan at estado ng buhay. Ano man ang iyong kinalalagyan sa buhay, maging ikaw ay politiko, police, engineer, teacher, security guard, o ano man ang ating posisyon, alalahanin natin na tayo ay kabahagi sa misyon ni Jesucristo. Sa pagiging pulis, ako ay magiging banal sapagkat ang profession ko ay daan upang matugunan ko ang misyon ni Jesucristo sa pagpapaayos ng peace and order bilang isang modelo ng isang banal na pulis. Bilang isang teacher, ganun din sa isang manggagawa sa pabrika. Ano man ang iyong estado sa buhay, ano man ang iyong kakayahan, tayong lahat ay kabahagi sa misyon ni Jesucristo. Iyan ang Eucharistia. Di po ba sa Eucharistia, sa isang tinapay, papaano nagkaroon ng process para maging tinapay? Kailangan ng mga farmers na nagtanim ng trigo. Ibang tao ang nagtanim. Pagkatapos magtanim, iba yung tagadilig, iba yung tagagapas ng trigo. Pagkatapos na magapas yung trigo, ipapadadalin doon sa ipapagiling. Iba na naman na proseso. Pagkatapos na naging arena na, imamasahin na naman ng baker sa bakery. And then, lulutuin. Magiging tinapay. At heto ngayon pagbabahagi-bahagi na ng bawat isa. Nakita natin yung proseso ng tinapay. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay mayroong kabahagi o bahagi ng Eucharistia na ating ipinagdiriwang. At diyan mga kapatid, habang tayo ay naglalakbay, tayo ay nakikinig at tumutugon sa mga tanda ng panahon. Sa panahon sa ngayon, papaano tayo magiging tugon sa pangangailangan at sa tawag ng Panginoon. Alam natin, batid natin, sinalanta ng bagyong Odette ang mga kapatid natin sa bandang Bisaya at Mindanao. Nakakalungkot kapatid,
Mabuti pa kapatid, may kuryente ang bahay mo, maliwanag, mayroon kang internet, pero ang mga tao doon hanggang ngayon di pa makontak, walang wifi, walang internet, walang kuryente, madilim. Anong klaseng Pasko ang kanilang mararanasan, mga kapatid? Anong klaseng pagtugon ang gagawin natin bilang kabahagi ng misyon ni Jesucristo? Paano nila mararanasan na ang Kristo ay pag-ibig sa gitna ng krisis? Kaya heto tayo, kabahagi tayo ng Eukaristiya, kabahagi tayo ng tinapay ni Jesucristo, ang tinapay ng buhay na hahati-hatiin at ipabahagi sa mga nangangailangan. Mga kapatid, kung ang pagkain mo ay sumusobra na, nakalagay lamang sa ref, huwag mo nang anti na mapanis at itapon sa basura. Ibigay mo na yan sa mga nagugutom kaysa masayang lamang. Kapatid, kung marami kang damit nakatago sa closet, di mo ginagamit, marami ngayong kababayan natin sa bandang Bisaya at Mindanao, sinalanta ng bagyo na walang maisuot. Kapatid, ano ang ibig sabihin ng pananagutan sa misyon ni Jesucristo? Kung tayo na misyon ni Jesus, anong klaseng response o pagtugon ng ating gagawin? Kaya nga ang salitang responsibility, ability to respond. Ano ngayon ang nababasa natin sa tanda ng panahon? Malapit na ang eleksyon. Papaano tayo tutugon sa eleksyon na yan? Hayaan ba natin na muli ang ating maihalal ay hindi gagawa ng tunay na responsibility para matugunan ang pangangailangan ng bawat isa? I don't care kung anong kulay kayo, kung kayo ay partisan, I respect you. Pero ito mga kapatid, pagdasalan natin ng lubusan, nang sa ganon, sa araw ng pagtatala natin sa balota, pakaalalahanin natin, Lord, is it your will? Kalooban mo ba ito? Gusto ba ito, Lord, na ang taong ito ang siyang isulat ko sa boto? Kaya magdasal tayo, mga kapatid. Bagamat tayo ay partisan o may kulay, i-disregard muna natin. Kailangan natin ng further discernment at yung inspirasyon ng Espiritu Santo. Nang sa ganoon, lalo natin mananamnam, lalo natin mararanasan ang ating pakikibahagi sa misyon ni Jesus. In that way, we will really treasure our responsibility. We have the ability to respond to the call of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng bayan. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa
at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga kapatid at kababayan na sinalanta ng Bagyong Odette, ng kanilang krisis na tinatahak sa ngayon, kanilang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutulungan ng kapwa-tao, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuit maghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. sa pagpapala mo.
Manalangin tayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain, sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayong din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpang lakanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ng Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungian mong aming pananampalataya at wagang aming pagkakasala. Pagkaluan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong simbahang sinudal na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa sandaling ito na hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Handa sarili, kaligtasan naway makamit. Nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, magiging niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan.
hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kaniyang Ang pagdating, liwanag niya'y maglilingling, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Panalangin para sa halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Mula sa pamimiliit, pananakot, karahasan at terorismo, mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbabaluktot sa katotohanan, mula sa panunuhol, kasakiman at sabatan upang makapagdaya, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa kawalang muwang sa panlilinlang at makitid na pananaw, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita, Iligtas mo kami, Panginoon. sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang aming bunhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan na higit na pansin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipawalang bahala, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan
sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Naway ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kalwalatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Odette. Mga pabatid, tuwing Pasko ay nagbibigay tayo ng pampasayang handog sa ating mga kapatid na nangangailangan. Muli sama-sama nating puniin ang kanilang Noche Buena package na mga delata tulad ng meatloaf, corned beef, bigas, spaghetti pack at keso. Maaari pong ilagay sa mga misa o dalhin sa opisina ng ating parokya. Sa mga nagnanais magtanong o interesadong kumuha ng Columbarium Vault, may information table po sa entrance ng ating mass area. Meron din pong ibang Columbarium products na maaring tangkilikin upang makatulong sa ating construction funds. May mabibili rin pong 2022 KHP calendars at religious item sa may entrance area. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat na nagpapadala at magpapadala pa ng pinansyal na tulong upang ang parokya ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at makapaghatid pa rin ng serbisyo at tulong ngayong panahon ng pandemya. Maaari pong magbigay sa pamamagitan ng GCash, PayPal, PayMaya o bank deposit para sa inyong mga donasyon. Ang mga detalye ay makikita sa ating FB page. Para sa kaayusan ng ating paglabas, pagkatapos ng misa, manatili munang nakaupo ang lahat at sundin po ang gabay ng mga greeters. Mauna pong palabasin ang mga nasa likuran. Maraming salamat po. Nagpapasalamat, Reverend Father Luciano Feloni, Cura Paroko. Pagpalain nawa tayo ni Kristong Hari. Maraming salamat po sa donasyon ninyo para sa mga kapatid at nasalanta ng bagyo. Palakpakan po natin ang bawat isa. Thank you so much. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kami makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang iyong pamilya ng Panginoong Diyos na mapagmahal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humay tayo maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Iyong biyaya sa mabuting balitang dala.